Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka po namin sa umagang ito, Lord God. Dahil dinala mo, Panginoon, ang aming mga paa sa lugar po na ito na kahit ang sama ng panahon, Lord God, ang lakas ng ulan, ay pinahintulutan mo pa rin kami ng makapagtipon, Lord God, upang mapagsaluhan, Panginoon, ang iyong mga salita na pagkain ng aming mga kaluluwa. Kaya mo, O Diyos, na sa umagang ito ay malaya ka na makakilos sa aming kalagitnaan. Speak to us, Lord God, of what we need, Lord. Hayaan mo, O Diyos, na kung anong kailangan po namin, yun po ang aming marinig, ang mamutawi sa labi ng iyong lingkod sa umagang ito, Lord God. Hayaan mo, O Diyos, na ito'y maging kaaya-aya. Isang bagay, Panginoon, na magbibigay lunas sa aming mga kaluluwa, Lord God. Higit sa lahat, magbibigay ng kagalakan, ng kasiyahan, ng katatagan, Panginoon, sa aming pananampalataya. Hayaan mo na ang mga kaluluwa na narito, Panginoon, uuwi, Lord God, mamaya na pinagpala, punong-puno, Panginoon, hallelujah, ng kapag-asahan na sa iyong pagdating, Panginoon, kami po ay makakasama. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, Panginoon, na ma-appreciate po namin ang mensahe na pinagkaloob mo sa amin sa panahon po na ito. Huwag mong hayaan, Lord God, na mabaliwala po namin ito. Taglayin nawa namin ito na isang napakahalagang bagay sa aming mga puso. At habang ginagawa po namin ito, patuloy ka nawa na magalak sa aming mga pag-uugali, Lord God, na ibinabalik sa iyo bilang pagtanaw ng loob dahil kami isinama mo, ibinilang mo, Panginoon, sa mga aagawin mo pagdating mo, Lord God, upang makasama mo sa walang hanggan. Kaya hayaan mo, Diyos, na sa oras na ito ay may pagkalob namin sa iyo ang aming pagsamba na nanggagaling sa aming puso. Niluluwalhati ka namin, Panginoon. Maramdaman mo nawa ito, Lord God, na ikaw, O Diyos, ang Diyos na tinatangkilik namin sa lugar na ito. Tanggalin mo po ang lahat ng hadlang, Panginoon, na ikaw ay malaya na makapaghasik, Panginoon, ang iyong bini sa aming mga puso, Panginoon, sa umaga ito. Hinihiling po namin ang lahat ng mga bagay na po na ito sa dakila at bukod-tangi at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus at lahat ng banal muli magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Genesis 3:19. May nagre-request na mag-part 2 tayo. Part 2 tayo. Walang sa cremation pero hindi masyado sa cremation. Genesis 3:19. Ito na po yung tinanggap ni Adan mula sa Panginoon dahil sa kanyang pag-sweat. Sabi po dito, in the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground, for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shall thou return. Minsan pa, Panginoon, hinihiling namin ang iyong basubas sa salita na aming binasa. Alam po namin, ang iyong salita ay may buhay. Your word is a living word, Lord God. Kaya, huwag mong hayaan na yung panlabas lamang po, kaunawaan ng natural na tao ang aming makita. Pagkus kung ano ang nasa likod ng iyong isip, nawa, masumpungan po namin ang aming mga sarili na makadungaw, Panginoon, at makita ang kalooban mo sa umagang ito. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming sabot dalangin at lahat ng banal. Minsan pa ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Praise God. Hallelujah. Ang ganda sana kung hindi bumagsak sa kasalanan ng tao. Amen. Sabi sa Genesis 2:9, mga kapatid, gumawa ang Diyos ng nagtanim siya ng lahat ng klase ng punong kahoy, mga kapatid, doon sa kanyang harden. At sa 2:16, binigay yon na pagkain ng tao. Libre. We're supposed, mga kapatid, to eat without paying anything. Diba? Mamimitas ka lang, kakain ka. At come to think of it, walang sinabing kakain tayo ng kakatay ka, diba? Kaya na maganda siguro kung vegetarian tayo, kung ano tayo, no? Siguro wala tayong sakit, mga kapatid. At makikita po namin, bukod doon sa natural tree, nandiyan din yung spiritual tree. Napansin po ninyo, mga kapatid, na nagsasabi lamang na
Hindi lamang tayo kakain ng spiritual na pagkain, talagang may literal na pagkain pa rin doon, mga kapatid. Di ba? Nandun pa rin yung tree of life. At yung mga tiller of the ground, sabi doon sa Revelation, dadalhin nila yung bunga ng kanilang mga paghihirap, pagwalatian, doon sa loob. Iaalay nila yon. Sino magiginabang na? Tayo. Mga kapatid, yung bride of Christ. So kakain ka pa rin doon, kapatid. Ibinabalik lang tayo doon sa kalalagayan ng Eden bago po pumasok ang kasalanan. Susundan po natin. We're just going back to Eden, mga kapatid. Sinira kasi yun ng kaaway at yung pagsira ng kaaway ay may kapahintulutan ang Diyos, mga kapatid. Dahil may plano ang Diyos. Kung hindi niya gagawin yun, hindi lalabas lahat ng katangian ng Diyos. So, hinayaan niya na mangyari mga bagay na yun so that in the future, may ilabas ng Diyos lahat ng kanyang katangian. Amen. Maliligtas, tagapagligtas, mga kapatid, manunubos, tagapagpagaling, at lahat ng katangian na meron siya, mga kapatid. Kaya, kung titignan po natin, mga kapatid, napakaganda sana yung kalalagayan ng tao noon. Subalit, nung pumasok ang kasalanan, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, ang babae ang sumalangsang. Hindi pong lalaki. Makikita po natin yan sa chapter 2, mga kapatid, ng 1 Timothy. Na ang babae ang sumalangsang, mga kapatid, sa Diyos. Kaya nga hindi pinapahintulutan ang babae na manguna. Hirap, ano? Sabi ng mga kakilala ko sa denomination, mga kapatid, paano kung may gift ka? Tulad ni Sister Yan. Paano kung may gift ka? Ano yun? Di ko gagamitin yung gift ko. Di ba sabi sa Galatians 3:28, walang babae, walang lalaki, walang Greco, walang Hudyo. Hindi po tungkol sa ministry yun. Yun po ay tungkol, mga kapatid, sa bride of Christ, sa katawan ni Kristo. Pag ginamit nila sa inyo yung Galatians 3:28, huwag yung tanggapin yan na yan ay patungkol sa ministry. Dahil kung babasahin nyo ang kabuuan, ang tinutukoy po dyan ay ang katawan ni Kristo. Hindi po ministry yan. Hindi pinahintulutan ang babae na manguna, mga kapatid, sa iglesia dahil, mga kapatid, siya ang nahulog sa pagsalangsang. Biruin nyo na lang kung siyang nakatayo dito at tinuturuan kayo at may tendency siya na magkamali. Pag siya'y nagkamali at tinanggap nyo yung kamalian niya na katotohanan, ano mangyayari sa inyo? Saan? Tama, Brother Jonas. See, kung napahamak yung pastora, napahamak din, mga kapatid, yung kongregasyon. Kaya nga hindi pinapahintulutan, mga kapatid, dahil sa bagay niya. 1 Timothy chapter 2. Basahin lang natin sa mandali, mga kapatid. 1 Timothy chapter 2, mga kapatid. Verse 10. Tignan lang sa term ka na para. Let the woman learn in silence with all subjection, but I suffer not a woman to teach nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, kailanman, hindi po nahulog. Sinadya niya na magkasala, mga kapatid. But the woman being deceived was in the transgression. Verse 15. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness and sobriety. Mga kapatid, makikita po natin na sinadya, sabi ni Brother Branham, with open wide. With eyes open wide. Mga kapatid, bukas yung mata niya at alam niya kung ano yung kanyang ginagawa nung siya ay kumain. Alam natin, hindi naman literal na pagkain yun. Nung ginawa niya, yung bagay na yun, napagsalangsang. Bakit niya kailangan gawin yun? Tandaan po natin, si Eva ay bone of his bone, flesh of his flesh. At nung sila, mga kapatid, ay pinag-isa ng Diyos, mga kapatid, sabi doon, what God has joined together, let no man put asunder. Kaya kayong mga kababayan, huwag kayong basta-basta magbibigay ng oo ninyo. Sabi sa Matthew chapter 1 verse 20, mga kapatid, pag binigay mo oo mo, para ka ng kasal. Ayaw ko ba sa mga kabataan na yun? Tawag namin dyan, brother, di ba? Paano natin giveaway? Ingat kayo. Giveaway tawag namin na. Ang panahon namin, pag yung babae, kulang na lang na kalagka rin ng lalaki, mga kapatid, tawag namin yun. Giveaway ka? Tama ba yan, Sister Jan? Giveaway. Tayo sagutin. Ni Brother Jolas matinig sa ano. Tama ba, Brother Jolas? Oh, yan. Mali yung tinanong ko. Dapat si Brother Jolas ang tinanong ko.
tawag yan giveaway, mga kapatid. Meron ulit. Meron 15, 16, 17. Tara na sila. Paghawak mga kapatid yung kamay ng babae, mga kapatid, sumasali ng siko sa... Ang tindin. Kamay ito, mali nasabi kong salita. Di ba? Pero, doon din kayo. At pagkatapos, pag hindi lang gusto, break na! Break na! Kita ninyo mga kapatid, kung gano'n ang ilalagay mo sa pulpito, patay na tayo. Diba? Sabi doon mga kapatid, pag kayo ay, pag sinagot mo ang ano, kayo mga babae, huwag kayo basta-basta. Sasagot. At kayong mga tatay, pangaralan yung mga anak ninyo. Huwag niyo payagan. Pag pinayagan ninyo yan, sagutin ninyo yan. Sabi nila, huwag ka magalit, pastor. Galit ako talaga. Ako galit. Sa mga ito, galit ako. Bila ako magalit, pero pag galit talaga ako. Alam niyo nung linggo, pinalo ko yung bunso ni Gigi. Nagulat eh. Anong sira, Brad? Adapter. Yung kinakalam, sinusod niya. Inano yung base kita mo, Brad? Sabi ko, wag. Stuck ako. Pinulit pa rin, ginanong pa rin. Tumayo ako. Nakala nga siguro, wala akong gagawin. Pagtapat ko sa kanya, ginawalan ko siya. Tapos ginalo ko, mga yung puwet. Nasaan si baby niya? Gusto mo ba? You want Lola to smack you? You want Lola to smack you? You want? You want? You want like that? You? No. Remember the time? Bilang isang babae, act like a lady. Kasi kung hindi ka kikilos na isang babaeng kagalang-galang, babastusin na. Ipakita mo na kagalang-galang ka. Hindi ka pwede. Pero sabi nga nila, kung ang palay lumalapit sa manok, talagang tutukay ng manok niya. Huwag ka gawin yun. Respetuhin ng magulang mo, respetuhin. Babae na kasi. Babae na. Kung lalaki ka lang, medyo may kaluwagan ka na matatanggap sa mga magulang mo. Pero babae ka. Minsan ka lang. Pag naisuko mo na ang bataan, wala ka na kwenta. Kaya huwag gawin yan. Huwag kang magpapagabi, umuwi ka ng oras, huwag yung hindi ka uuwi. Kasi yung lahat ng temptation nandyan. Hindi mo posibleng wala dyan. Kung nakasama mo na lalaki, bastos, walang modo, at yan ay taking advantage, patay ka na. Hindi ba kung nagdodroger pa? Bukod sa ireripin ka, papatayin ka pa. Hindi mo naisip yan dahil ang nasa dibdib mo, magrebelde. Mas masarap pagkaganti sa magulang mo, dahil sinaktan ang damdamin mo, kesa sumunod ka. Hindi mo pa nakikita yun ngayon. Pero later on in life, kunwari, ikaw ay na-rape, dadalhin mo na yung buong buhay mo. Magkukunwari ka na, hindi ka na-rape. Mandadaya ka ng lalaki, hindi ako rape. Dalaga pa ako, virgin pa ako. Pagkatapos ng unang gabi yun, natuklasan niya, patay na. Alam ng lalaki, kung virgin ka po, hindi na. Hindi mo kapipigil ng lalaki, tama pala din dalas. Oo. Expert na lang tatanungin ko palagi. Anyway, punta na tayo dito. Sa mensahe sa mahal nito, mga kapatid. Napansin niyo mga kapatid, kung hindi nagkasala ang tao, mga kapatid, ang ganda sana ng buhay niya, pitas na lang siya, wala siyang gagastusin. Wala siyang kahirap-hirap, mga kapatid. Pero nung nagkasala siya, sabi mga kapatid ng Diyos, sa iyong pawis, ikaw ay kakainan yung tinatama. See? At doon sa babae, sinumpa. Wala naman akong nakitang word doon na sinumpa siya, pastor. Yung sabihin ba niya, mahirapan ka sa iyong paglilihi at sa iyong pangangalan? Hindi ba sampayan? Sampa. Mga kapatid, nagkagandahan dito mga kapatid, yung palaging flavor of the man, yung ba't mo ginawa yun, Nathan? Kasi yung babae na binigay mo sa akin. Bakit mo ginawa yun? Kasi yung serpente, ginaya ko. Pero serpente, wala na may tura sa serpente. Mga kapatid, at sinabi ng Diyos, sinusumpak kita. Sa pamagitan ng iyong, tiyan, ikaw ay lalakad.
Eh kung nakatayo yan dati palagi, eh kung yan ay gumagapang na, Sister Ruby, bakit susumpay pang nagapang? See? Bakit mo masusumpay nagagapang? Gumagapang ka! Eh, gumagapang na. Kung gumagapang na siya talaga, pero hindi ganun dati ang kalalagayan ng serpente, kaya siya sinumpa na gumapang. Mga kapatid. At makikita natin, nung siya na, mga kapatid, sabi ng Diyos, sumpahin ang lupa! Hindi sinumpa siya dan! Ang sinumpa ng Diyos ay yung lupa, mga kapatid! Hallelujah! Kaya nga, hindi magawa ng lupa, mga kapatid, ng kunin, mga kapatid, yung katawan. Darating ang araw, iluluwa niya. Dahil siya dan hindi nasumpa, ang nasumpa yung lupa. Hindi pwede magsama yung nasumpa at yung hindi nasumpa. Iluluwa, mga kapatid, yung lupa. Hallelujah! Ang bawat adan, ang bawat anak adan, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, hallelujah, ang nasumpa ay mawawala. Ngunit ang hindi nasumpa ay babalik. Amen. Kung siya nagulat. Purihin ang Panginoon. Amen. Hallelujah, ang ganda, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam niyo yung binabantayan palagi ng Diyos ang kanyang mga bini? Amen. Lalong-lalo na, mga kapatid, yung mga nagpapatotoo. Oh, hallelujah. Yung mga nagpapatotoo ng kanilang pagdakila, paniniwala, pagsampalataya sa Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sila, mga kapatid, ay iningatan ng Diyos. Ayaw ng Diyos na sila ay masira tulad ng mga sinumpa. Hallelujah. See, to cremate, you need 1,300 Celsius. So that the bones, mga kapatid, will be broken into pieces like ash. Because when you cremate, walang ash yung flesh. Sa sobrang init, mga kapatid, pati nga yung buto, magpipira-piraso. Ano pang naiwan na naman? Kaya yung buto na nagkapira-piraso, mga kapatid, yun yung iniipon, nakala nila ash. Pero pag yun, mga kapatid, ay hinawakan mo, magaspag para itong buhangin. So alam mo na dahil hindi yun, mga kapatid, ash ng katawan. Yun ay tira-tira ng mga buto. Ang nagkapira-piraso dahil sa sobrang init. Ang urnohan, mga kapatid, ay 1,200 Celsius. Sabi mga kapatid, tinipukal ko sa kainitin niya sa 7 beses. How much is that? Ang crematory o incinerator, mga kapatid, ay 1,200. How much is that? 7 times 1,200 Celsius. 8,400, right? Yung 8,400 could already melt a metal. Hallelujah! Yung 1,300 could break bones. Well, yung 8,400 Celsius could melt metal. At sabi, mga kapatid, mention siyempre na Bendigo, o nag-iingat kami. Hindi ko na kami masabi, ari. Hallelujah. Ngunit, kahit kami mamatay, hindi namin sasambahin ang Diyos mo. Hallelujah. Dahil kami naniniwala na ang Diyos namin ay ililigtas kami sa urnohan na yan. Purihin ang Panginoon. Pinakita nila ang kanilang katapatan. Pinakita nila ang kanilang pananampalataya. Pinakita nila, mga kapatid, hallelujah, na sila'y nagtitiwala sa Diyos na pinaglilingkuran nila. At nung pinainit ng 7 beses, na ito'y makakatunaw na, mga kapatid, ng metal. Hallelujah! Dapat nung inilagay yung 3 doon, walang natira. Kahit yung buto, wala kang makikitang buto because it could already melt a metal. The heat could already hit a metal. Pero nakita ninyo, hindi pinahintulutan ng Diyos. Hindi pinahintulutan ng Diyos dahil ayaw niya na masira, mga kapatid, yung katawan na nilikha ayon sa kanyang luwagis at larawan. Hallelujah! Ganon kasagrado ang katawan mo, kapatid. Ganon kasagrado, mga kapatid, ang katawan ng bawat anak ng Diyos. At kung ikaw ay anak ng Diyos na dapat na naglilingkod sa Diyos, iingatan ka ng Diyos. Ilang beses ka nang kamuntik mapahamak, Brother Lem? Hindi kayo tumakbo at biglaan na lang dumarating na isang bus. Sinong bumigil ka sa bus? Ilang beses na tayo kamuntik nalalaglag sa sasakyan.
Dito nga lang, may ginagawa ko, kamuntik ako. Purihin ng Panginoon. Iningatan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, tayo niyang masira tayo. See, can you say it again? The curse is burned. Nakikita niya, God did not allow those 3 Hebrews to be burned because they are not cursed. Nasundan natin, mga kapatid. Nasundan natin. Itakbo natin, mga kapatid. Doon na, mga kapatid, sa kalwalatian, hindi mo matitikman ang apoy ng impyerno! Dahil ikaw ay anak ng Diyos. O, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos para ipakita ito sa atin sa mga kapatid. And what assurance it is that tayo, mga kapatid, ay iniingatan ng Diyos na binabaliwala natin kung minsan. Pero ganun tayo, iniingatan ng Panginoon. All throughout our lives, mga kapatid, marami tayong nagagawa, mga kapatid, laban sa kalooban ng Diyos. Pero ang Diyos, ang kamay pa rin niya ang nag-ingat sa atin. Binibigyan tayo ng pagsubok po. Binigyan ka ng magulang na stricto. Ay ka binigyan ng stricto na magulang. Kasi kung hindi stricto siguro ang binigay sa'yo magulang, baka buntis ka na, o baka nakabuntis ka na. Sa murang edad mo. Compare ninyo yung buhay na yun sa buhay ko. Grabe na ngayon. Mga high school, senior high, old passion ka naman, pastor. Yun ang akala ninyo. Wala kayo kasi doon sa kalalagayan na yun. Pero pag kayo nandoon na, at nire-rate ka na, kahit anong sigaw mo, kung kayong dalawa lang, wala ka nang magagawa. Mas maigi yung nag-iingat kaysa hindi. Yan ang turo ng Diyos sa atin. Kung paano tayo ingatan, dapat ingatan din natin ang ating mga sarili. God will, sabi ko nga nung nakaraan, di ba? Kung nag-disintegrate yung buto mo dahil hindi naman sa iyong sariling pasya, kaya resurrect ng Diyos na. Kaano naman nagkapulbos-pulbos yan, bubuhay ulit yan. I-reconstitute ng Diyos yan dahil dyan kakapit yung laman mo. That's the frame. Without that, mga kapatid, hindi ma-reconstitute yung laman mo. The bone is needed. Pero kung sinadya mo, kaya dapat mag-ingat tayo. Kung sinadya mo yung katawan mo na ipa-remake, mga kapatid, mananagot ka sa Panginoon. Walang directly na sinasabi ang Biblia patungkol niyan. Pero kung titignan natin ang banal na kasulatan, lahat burial, except for 2-3 instances, mga kapatid. Si Saul, di ba? Kita natin yan, nasunog, mga kapatid. Kinulog siya. Dead-infected na. Nabibikopos na yung katawan niya. Pero yung bones niya, mga kapatid, inilipid pa rin yung bones. Buko. Hindi pulbos. Hindi pulbos. Katulad ng hari ng Edom. Di ba, yung hari ng Edom, mga kapatid, naging lime. Napulbos siya, nung hinaluan ng tubig, lime na yun. Mapatigas na. Apo. Ibig sabihin ng lime, di ba? Apo. Pag ikaw ay gagawa na, diyan ka lang. Diyan. Pag ikaw ay gagawa, mga kapatid, ng patsinta, mapatigas. Ayaw ng Diyos na nasisira yung frame. Dahil dyan marireconstitute, mga kapatid, yung katawan mo. Dyan marireconstitute. Now, tinignan ko yung Jewish tradition. Kung sila'y naniniwala sa cremation, yung mga Judy, yung naniniwala sa tunay na Judaism, dito na. Hindi sila naniniwala sa cremation. Kung ano yung pinalagay natin dito, ganun yan. Naniniwala sila na pag sinunog mo, mga kapatid, sila nang grabe pa lang. Pag sinunog yung katawan, pati yung kaluluwa, nagtatakpan. Tama sa Judaism. Then, pagdating ng resurrection, mga kapatid, yun ang dahilan kaya hindi ka mariresurrect. Kita ninyo, mga kapatid. Yung totoong Judaism, hindi yung Judaism. Yung Judaism, okay na sa kanila. Pwede na sila between. So yun ang paniniwala nila, mga kapatid. At yun din ang nakita nila, yung Saul, bakit ito sinunog? Sinunog dahil infected na rin. Mga kapatid, yung kanyang katawan. So it's more on exemption and not rule. Yung pagsunog ng isang katawan. Meron pang isang instance doon, mga kapatid, na mahirap unawain, pero ang esensya niya, mga kapatid, na-plague, nasalot, mga kapatid. So kailangan, pag nasalot,
pwedeng sunugin para hindi, mga kapatid, mag-spread yung salot. Pero kukunin mo pa rin yung buto para ililibing mo yung buto. Kita ninyo? Pero pag tinignan mo kasi mahirap mo naman. Parang hindi ka na nang lalabas. Pero yun yung esensya niya, mga kapatid. Inaalaw ng Diyos yung bagay na gano'n para mahinto, mga kapatid, ang pag-spread ng salot, mga kapatid. Pwede sunugin yun para sa kanila. Pero as a rule, hindi sila nagsusunog, mga kapatid, ng katawan ng mga namatay na mahal nila sa buhay, mga kapatid. O sino nga? Merong sa Deuteronomy, yung type mga brother John, man hang in a tree. Curse is a man. Hang. Curse, man, tree. Yun na lang. Tatlong. Sa Deuteronomy, kapag ikaw ay nabayubay, mga kapatid, crucified, ikaw ay nasumpa. So hindi ka pwedeng, kung para hindi ka makategorize na nasumpa, kailangan ibaba ka agad. At kailangan kang ilibing. Nakita ninyo? Ang gusto ko makita doon ay yung libing. See, tama sir. Ay, tama na. Ito lang namin. His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury. Hindi yung nakahang. Ang gusto ko makita ninyo. But the means how to handle the body of the deceased. Nakita ninyo? The way to handle the body of the deceased is to bury. Alam niyo yung mga nature kami, nagdadalawang isip ako dyan. Kaso, ang Panginoon, nilagay kasi sa to. Tagal lang ang decomposition nun. Pag inilagay ka sa dikso, matutunaw pa rin. Yung katawan mo, pero matagal. Hindi tulad ng pinaon ka, mga kapatid. Nilibing ka. Ilang panahon lang, pag inuod na ito sa unang mga kapatid. Ang Panginoon kasi nilagay sa ano eh? Nilagay sa yungi. Mga kapatid, and they call that entombment. Ay yung mga nicho, entombment din yun. Since inalaw yun sa Panginoon, so naniniwala rin ako na pwedeng entombment, pwedeng burial. Dilibing ka, mga kapatid. Pero kung ako, burial. Kasi yun ang entombment, ang Panginoon. Burial, yan. So yun ang gusto natin makita dyan, mga kapatid. Now, look at Saul. Sabi natin nung nakaraan si Saul, mga kapatid, is anointed before he was beheaded. Nasusunod po namin. At nung siya na-behead, mga kapatid, siya ay hinang din. Pansinin nyo. At nung siya hinang, napilitan yung mga yung mga valiant men, mga kapatid, napunin siya at sunugin at ibaon. Pero before the war, notice this. Kung ano ang kalalagayan, mga kapatid talaga ni Saul. Si Saul naging stay. Di ba? Naging, siya, laban sa kalooban ng Diyos yung mga ginawa niya dahil binigyan na yung pagpapahalaga yung gusto niya. Kaya gusto ko makita ninyo dito, mga kapatid, nung siya ay pumunta doon sa witch of Endor. Pansinin niyo yan? At sabi niya doon sa witch of Endor na meron siyang batas. Ang batas niya ay sino man magkonsulta sa familiar spirits or witch, papatayin ni Saul. Si Saul yun. Pumunta siya dun sa witch dahil wala na si Samuel. At di ayaw makipag-usap sa kanyang Diyos. So nag-resort siya, mga kapatid, sa paraan na hindi pinapahintulutan ng Diyos at may batas, mga kapatid, na si Saul mismo, papatayin niya kung sino nagkukonsulta sa mga witch. Siya yung nandoon. So sabi ng witch of Endor, nang nalaman niya, mga kapatid, na niloko mo ako. Huwag ka magkalala, hindi ka mamamatay. Talaga naman. Pag gusto, may paraan, pag ayaw. Di ba? So sabi, mga kapatid, doon ni Samuel, bakit ba ako ginambala? Dahil dyan bukas, sabi niya, mapaparito ka sa aking kinaroroonan. Ano ibig sabihin nun? Yes! Tama, may naglalans. At kung hindi siya electas, elect pa siya? Yes! Nakita ninyo? First, anointed siya. Second, mga kapatid, si Samuel mismo nagsabi, bukas nandito ka yung mga anak. Kung saan ako naroon? Naroon si Samuel.
Kung saan, mga kapatid, siya naroon na ito sa piling ng Panginoon. At kung siya naroon, nagpupunta doon si Samuel, ano si Samuel? Ligtas. Which only prove, mga kapatid, na siya ay isa rin, mga kapatid, na elect. Maging pasaway lang. Kaya sabi ni Brother Branham, mga kapatid, pag ikaw ay pasaway, sabi ni Brother Branham, pauwiin ka agad ng Diyos. Pauwiin siya agad ng Diyos. Hindi tulad, mga kapatid, ni David. Si David, may mga bagay din siya nagawa na halos kahalitulad din, mga kapatid, na ginawa ni Saul. Pero nang kinumpronta siya, mga kapatid, at sinabing, ito yung ginawa mo, sabi ko, nagkasala ko sa Panginoon. Nag-fasting siya, gumawa siya ng marugtog na pagsisisi, mga kapatid. Marugtog na pagsisisi, hindi yung crocodile tears. Tutulo na yung crocodile tears. Dali nila magpatulo ng loob. Lalaki doon. Kaya tawag yung crocodile tears. Pero hindi naman pala doon sa loob, tumatawa pala yun. Wala ito. Nalungkot kita ka. Akala mo, umiyak ako. Tumatawa ko dito sa loob ko. Kaya mga kapatid. Kaya sabi nila crocodile tears. Mga kapatid. Kaya dapat may discernment ka rin. Crocodile tears ito. Ito ba itong luha ito? Hindi. Tignan ko nga. Malat. Meron pa kung may 10 minutes na ako. Okay lang, may 10 minutes na ako. So, makikita po natin, siya, mga kapatid, ay ligtas din dahil siya, mga kapatid, ay elected ng Panginoon. Which only proves, mga kapatid, kung bakit hindi siya napabilang doon sa verse. Pero yun, tinanggalan na ng ulo, mga kapatid, at isinabit pa. Pero kung yung ulo lang ang pagbabatayo natin, si John the Baptist ay tinutulan din ng ulo. Kung ang pagputol ng ulo ay curse, mga kapatid, because this is John the Baptist. Pero hindi, sabi pa nga ng Panginoong Kristo, walang propeta na katulad nito. Nung lumabas ito, yung mga tao ay nakikipag-unahan sa pagpasok ng karya nito. Grabe yung kanyang persuasive ability pagdating, mga kapatid, sa preaching the word of God, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. So nakikita po natin, mga kapatid, dalawang bagay. Pag ikaw ay anointed ng Diyos, mga kapatid, kahit anong mangyari, your anointing will remain. Pag ikaw, mga kapatid, ay hindi sinumpa ng Diyos, kahit anong mangyari, mga kapatid, iluluwa ka ng lupa na ito. At pagdating doon, mga kapatid, wala ring apoy na pwede, mga kapatid, gumunaw sa katawan mo. Dahil ikaw ay isang pinili ng Diyos, mga kapatid. Yun ang ating kalalagayan. Yun ang ating paninindigan, yun ang ating tatayuan, mga kapatid. At kung ito ang tatayuan natin, dapat yun din ang ilalagay natin sa ating puso. Huwag tayo magpag-cremate. Ingana natin ang ating mga buto, mga kapatid. Dahil dyan kakapit, muli yung katawan mo pag ikaw ay niresurrect ng Panginoon. Pag sinadya mo na sinira yung buto mo, mga kapatid, then ang Diyos, mga kapatid, may karapatan para hindi pahintulutan na magkaroon ka ng resurrection. Bagaman ang Diyos, mga kapatid, ay may mga ganitong, ano bang tawag doon? Salient point. Yung kailangan na dapat mangyari. Ang Diyos, kung nakita niya na nasira yung buto mo, na hindi sa iyong paraan, hindi na kaya na ang Diyos para rin sa pagmulihan. Kaya huwag tayong mag-alala. Kung meron tayong mga kamag-anak, meron tayong mga nauna na sa atin na nasira kanilang mga buto o sila ay namatay sa apoy, mga kapatid, dahil nasunugan sila. Kung sila ay tapat na naglilingkod sa Panginoon noon, makakasa tayo na sila rin ay i-resurrect ng Panginoon pagdating, mga kapatid, ng rapture. Magandang balita po ito sa atin. Magandang balita ito. Ako man, mga kapatid, nung nakita ko kanina, mga kapatid, yung apoy, natuwa ako. Wala palang kapangyarihan yung apoy sa katawan natin. Amen. Kaya tayo tumayo na. Alam ninyo, akala ko di ako makakatayo na yung mga agad. Tulog ako ng alas 12:30. Kasi may problema tayo. Pinasok ng tubig yung news box natin. Natangos ako mga 30. Pagdating ng 1:30, mga kapatid, mabuti nagamit ko yung sticker. Pero pagdikit sticker mabuti na. Pagdating ng 1:30, sabay nag-crunch na lang pa ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi
ko alam kung ina-atake ako sa puso. Sabi sa misis ko. Pero sabay. Normally, pag gano'n, hahanapin ko lang yung posisyon. Hahanapin ko lang yung posisyon. Mawawala na yung pulikat. Pero gano'n ninyo, sabay. Dalawang pa ako. Nandito na sa iba. Katapos, hindi ko mahanap yung posisyon. Pag tayo ko, hindi ako makalatag dahil sa sobrang sakit, mga kapatid. Kamuntik pa akong bumagsak. So naglakad ako konti-konti, mga kapatid. Nag-CR ako, tapos lumabas ako. Pagkatid-katid ko. Punta ko sa kusina. Alala ko yung sabi ni Brother Rolly, parang kulang ka ng salt. Di ba? Kumuha agad ako ng salt. Kasi sobrang pawis. Nag-work kasi ako dito, walang resip. Kasi nakababay ko. Gumagana lang. Gumagana kasi. Yung sariling ko. Pinalagay ko lang yan para just in case ng problema. Tulad na yan. Yung nagamit-gamit tayo ng outlet. So marami sigurong nawala na asin sa akin. Sa pawis. Nag-isang kutsalitang ang kutsalitang sabi, para bumalik ka dito. Yung nawalang asin. Ano may electrolytes? Parang yung electrolytes. Kumain ako katapos tinatakan ko ng dalawang saging. Hindi pa rin ako nagkalakad-lakad pa rin ako ng konti. Hindi ba sa nawala? Sabi ko, tama yung sabi ni Brother Ronnie. Kulang na ng asin. Sabi ko siyempre, tubig. So either nawalan din ako ng tubig na marami sa pawis, hindi ko na replenish. At pag ikaw ay pinawisan, nawawalan ka ng asin. At yung potassium, para naman sa pulikat, yung saging. Pinagsabay ko yung dalawang saging saka isang kutsarita na asin. Maraming salamat sa Panginoon. Kaya, sabi ko baka hindi ako makatayo ngayon. Sabi dito. Ihanin ko naman sana si Brother Joel, baka hindi pumunta. Sabi ko, bakit yung pastor? Hindi ko na sinabi na. Mahirap na. Instead na makatulong, bigla na lang ito pati picture na wala. Oh my God. Picture available naman. Wala na, tumatanda na tayo, mga kapatid. So tayo ay manalangin na. Para alam nyo lang, yun ang naging sitwasyon ko, mga kapatid. Kaya ang daling ano. Pag nakita ninyong nawala ako rito, ibig sabihin, dinaramdam ako, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, dakilang Diyos, salamat sa kalakasan na pinagkaloob mo, Panginoon. Sa umagang nito, nakaraos pa rin po kami sa isang gawain, Panginoon. Meron pa rin po kami, kahit man lang mumo, meron po kaming nadampot, nakain sa umagang nito, Lord God, na mga katulong sa amin, nagbigay ng inspirasyon sa amin, Lord God. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat, Panginoon, at hindi mo kami pinapabayaan. Ingatan mo po kaming lahat, Panginoon, sa aming pagsamantalang pag-iwalay sa panahon na ito na hindi maganda, Lord God. Ang lakas ng agos doon sa tulay, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, na ang mga uuwi at gagamit ng tulay na yon ay magiging safe, Panginoon, sa kanilang pagtawid, Lord God. At hayaan mong makauwi sila ng ligtas at maluwalhati sa lugar na kanilang pupuntahan at uuwian, Panginoon. Sa iyo, Diyos namin, tinatapabili ng lahat ng mga bagay. Ingatan mo po kami sa iyong mga kamay, Panginoon, ipagkaloob proteksyon na kailangan namin sa araw po na ito. Bigyan mo po kami ng biyaya na minsan pang magtatawid sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan na magbibigay sa amin, Panginoon. Hallelujah, ng kagalakan sa aming mga puso na may Diyos kami pinaglilingkuran. Tapat sa amin, kahit kami ay hindi maging tapat sa Kanya. Pinupuri ka namin, O Diyos. Iluluwalhati, tinataas ka namin sa pinakamataas na lugar, Lord. Salamat sa kabutihan, sa habag at awa mo sa amin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, gusto po kaming samadalangin lahat ng batang muli magsabi ng Amen at Amen. Parapahan po natin ating Panginoon. Hallelujah. At tinatawagin po na po si Brother Kel.
Praise. Tayo pong lahat ay humuko at manalangin. Panginoon Diyos, muli po nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito.
at muli ka naming napaglingkuran sa kabila na masama panahon, Panginoon. Binigyan mo pa kami, Panginoon, ng pagkakataon na ikaw ay purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinarating mo sa amin, na ipinagkaloob mo sa aming mahal na pastor o pandalain sa amin. Nawa, Panginoon, ito ay hindi lamang isang salita na aming narinig. Dinala mo kami, Panginoon, sa tamang pastor, sa tamang pananampalataya, na wala siyang pinipili. Kaya, Panginoon, tulungan mo kaming lahat na makasunod ayon sa kanyang mga sinabi na pinagkaloob mo sa kanya, Panginoon. Lord, nawa makita rin ng aming mga youth, Panginoon, ang katipuhanan, Panginoon, sa salita. Nawa, Panginoon, i-guide mo kaming lahat, Panginoon, patungo sa iyo, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Ikaw lang ang aming malalapitan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga ginamit mo sa oras na ito. Ang aming music ministry, ang aming MC, ang aming song leader, ang aming teacher na patuloy na nagpapagal upang maibahagi, Panginoon, sa amin ang kanyang mga natutunan sa iyong salita. Higit sa lahat, Panginoon, pagpalain mo ang aming mahal na pastor na bagaman may naramdaman siya, Panginoon, at sinubukan siya ng kaaway, subalit hindi nagtagumpay ang kaaway sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na iyon na patuloy mo pinagkakaloob sa kanya. 10 ng kanyang sambahayan, patuloy mo siya bigyan ng kapahayagan, Panginoon, at ingatan mo siya, Panginoon, nang hanggang sa Panginoon na sa pagdating mo ay magkasama-sama kami na sumalubong sa iyo, Panginoon, na kami ay buhay, Panginoon, na sasalubong sa iyo. Bagaman, Panginoon, at kung magtatagal ka pa, nawa walang maiwan sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming lahat na magkaisa-isa ang aming kaisipan, ang aming pananampalataya, ang aming mga puso, Panginoon, na magkaroon maging isa kaming invincible church, Panginoon, na walang makakatalo. Lord, daman-daman namin, Panginoon, ang Espiritu mo, Panginoon. Nawa maramdaman namin lahat ang pakikisama mo sa amin ngayon, Panginoon. Katulad ng dalawang naglalakad papuntang Emmaus, Panginoon. Sabi nila, di pa naghalab ang ating mga puso. Oh Lord, salamat, Panginoon. Patuloy ka naming napapaglingkuran, Panginoon. Nawa sa mga natin pinapanaming buhay, Panginoon, na mapapurihan ka namin, maigawan namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. Dalangin rin namin, Panginoon, na ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwa-iwalay. Paano mo kami dinalahan ng payapa at tigtas? Ganon mo rin kami dalahin, Panginoon, ng payapa sa aming mga pansamantalang tirahan. Sa iyo po ang walang hanggang papuri, sa bukod tangi at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. Lahat ng banal magsabi na Amen. Amen. Praise the Lord.